May mga araw sa farm na hindi pwedeng basta-basta. Ito ang araw ng pag-aani ng mga sisiw sa hatcher. Kahit may mga tao sa farm, ako mismo ang gumagawa nito. At dito, hindi pwedeng magmadali at bawal magkamali. Wala ring shortcut, maingat at sistemado ang bawat takbang. Tara, samahan niyo ako mga kapyesa. Ayan mga kapyesa, no, ngayong araw ay mag-harvest tayo ng ating mga sisiw dito sa ating hatcher. So ito ay last batch na ng ating local born at nakapagsalang na tayo ng first batch ng ating national doon naman sa ating seater. So ito na mga kapyesa, no, bubuksan ko na ang ating incubator at ilabas ko na ang ating mga sisiw dito, pero off-cam ko na lang gagawin ang paghahango ko dito mga kapyesa, no, dahil wala tayong cameraman ngayon dito sa farm at nasa kabilang kubo sila misis, no, nandun sa aking biyanan. So isi-set up ko lang ang ating camera doon sa ating brooder area mga kapyesa, and simulan na natin ang pag-harvest. So ayan mga kapyesa, no, ready na ang ating mga sisiw, no, nahango ko na sa hatcher. Hindi ko na pinakita sa inyo mga kapisa, no, dahil mag-isa lang ako dito sa farm at wala akong tagahawak ng camera, so kailangan ko lang mag-set up ng camera sa isang lugar para makita yung ginagawa ko. So let's go mga kapiyesa, mag-markings tayo. May nagtatanong sa akin, no, kasi doon sa ginawa nating isang video, may nagtatanong doon na isang kapiyesa natin, tinatanong niya kung hindi daw ba tayo nagmamarking ng itlog, no, pagka namumulo tayo. Nagmamarking po tayo ng itlog mga kapyesa, no. So from 1, 2, 3, 4, 5 and so on and so forth, madali lang naman ang pagmamarking. Yun lang naman ang ating code. And then bawat numero, nakalista yan dito mga kapyesa sa ating record keeping book, no. So nandito nakalagay kung ano yung broodcock na ginamit, kung ano yung brood hen na ginamit natin, kailan tayo unang nag-load, no? Ilang pirasong itlog, tapos kailan natin na kinandle, no? Mga sulat din dito yan, pati yung pag-harvest na, pag-hatch kung ilang piraso, para at least malaman natin mga kapyesa kung ilang percent ang ating hatchability rate and I mean yung fertility rate muna bago yung hatchability rate, no? Para alam natin kung alin sa mga piyesa natin ang kailangan pa nating ayusin, no? Pero so far so good, masaya naman at maganda naman ang resulta nito mga kapyesa. So ganito ang buhay breeder mga kapyesa, no? Akala ng iba madali lang, pero madali kung sanay ka. Pero sometimes nakakalito din, lalong-lalo na sa pagmamarking. Pero ako mga kapyesa, dahil matagal naman na akong nagbi-breed, sanay na ako sa ganito mga kapyesa, no? Ito namang ating libro naman ay naka-ready na ito, no? Nakasulat na dito kung ano yung mga bloodlines. Ayan, naka-prepare na yan. So, ang gagawin ko na lang, hahanguin ko yung mga sisiw, tapos ilalagay ko yung numero dito, then magma-marking ako. Ganoon na lang mga pyesa, no? So, pang third batch na natin dito, kung makikita nyo, 1 and 2. So, andito na yung first batch, second batch natin mga pyesa. Yan. So, ito pala mga kapyesa, no, niload natin ito noong December 3. At ito naman ay nag-hatch or nag 21 days kahapon. Pero ngayong araw tayo nag-harvest mga kapyesa para to make sure na talagang tuyo sila at malakas yung ating mga sisiw, no? Kasi kung minsan basa pa yung iba. So, since kahapon ay ka-21st day nila, sure tayo na ngayong araw ay tuyong-tuyo na yung ating mga sisiw dito at malalakas na sila. Ayan. So simulan na natin mga pyesa. Ayan, ang daming super kelso. Yun. Ayan. So ito mga pyesa, oh, halos na pisa naman lahat. Ayan. Ayan, oh.
Ang daming Super Kelso. Tsaka ang kagandahan dito sa Super Kelso mga kapyesa, kung mapapansin natin, pare-pares ng kulay oh. Ganda. Dyan na muna kayo. Dyan na muna. Huwag munang tumalon. Huwag munang tumalon. Ang dami nyo. Oh, yan. Diba? Saya oh. Ang dami nila oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mga pyesa. Yan. So, out of 20 mga pyesa, 18 ang napisa. Ay, hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Out of 24 mga pyesa, ayan. 18 ang napisa no sa Super Kelso natin. Ayan, mga pyesa no. Paglagay natin dito, ikot natin para mas maganda. Ayan. Tingnan lang natin sa ating record book no kung ano ang kanyang marking, pero since tayo naman ay matagal na natin ginagawa ito, kabisado na natin mga pyesa. Ang marking ng ating mga Super Kelso ay left out punch. So ang gagamitin ko ay toe puncher imbis na gunting, kasi yung gunting ay ginagamit natin yun sa mga whites natin, which is yun yung ating mga left out cut, right out cut, and mga out and out na pares cut. So dito naman sa ating Super Kelso, puro butas naman ito. No? So, left out punch lang ang ating mga Super Kelso. And yung isang family ng Super Kelso natin, yun yung double nose left in. No, yan. So, dalawang marking lang ang Kelso natin mga kapyesa. Left out punch, double nose, left in. Ayan. So, sa ngayon, ito muna ang ating mga left out, ang ating mamarkingan. Ayan. So, akala ng iba mga kapyesa, no, madali lang ang pagbe-breed. Ayan. Okay naman, madali naman talaga ang pagbe-breed kung sanay ka. Kaya lang, siyempre, kung baguhan ka, medyo trabahoso siya. Kasi unang-una, sa pag-mating pa lang or pagsisetting pa lang ng iyong mga gagamiting materyales, mga kapyesa, medyo, ano na yun, matrabaho na yun, no? Kasi kailangan hindi tayo basta-basta mag-mate lang nag-mate. Eh kailangan pinag-aaralan din natin kung ano yung mga process na ginagawa natin. And syempre pagdating diyan sa breeding pen, no? Kailangan pagdating sa itlog pa lang may ano ka na, may selection ka na mga kapisa, no? Katulad sa atin, ang tinatanggap lang natin na size ng itlog ay yung mga 45 grams pataas, no? Ang mga 40 grams hindi natin yun na kinokolekta mga kapisa. So sa itlog pa lang may selection na, di ba? And then pagdating sa sisiw, sa ganito mga kapisa, may selection din dito. Pagka may nakita tayo dito mga kapisa na medyo maliit ang katawan, no? Parang yung pag hinipo mo, iba yung hipo ng sisiw na quality. Yung medyo matigas kagad siya, yung ramdam mo kagad na day old pa lang, may laman na yung katawan. Ayan. So, nasa hipo din. Meron kasi mga sisiw, mga pyesa, sa day old pa lang na parang ampaw na kagad yung katawan. Alam mo yung parang walang laman, tapos ano lang. Kumbaga parang pilit na pilit yung paglabas niya sa itlog, no? Kaya tayo dito, ayan, talagang mini-make sure natin na quality ka agad, no? Ang ating itatabing mga sisiw. Ayan, gumagamit ako ng nipper kung minsan mga kapisa kasi hindi tumatalsik itong butas. So, sinisiguro natin na pag nabutasan yung paa, talagang butas siya, no? Kasi kung minsan pag hindi mo natanggal yung parang pinagbutasan ay bumabalik at sumasara. So pagdating ng araw, malilito ka na, no? Ayan. So ito naman, basic na ito para sa mga veteranong breeder. Pero syempre, meron pa rin tayong mga kapyesa dyan na nagtatanong kung bakit nga ba nagmamarkings or nagmamarking tayo sa ating mga sisiw. Ito kasi mga kapyesa, dahil syempre iba-ibang bloodline yan ang hawak natin, yung iba-ibang breed. At
pinagsama-sama na natin sila dito sa loob ng brooder natin, sa range, no? So, kailangan may mga marking sila para pag nagsama-sama na yan, malalaman mo pa din kung ano ang bloodline ng isang manok, no? Kasi kung minsan, magkakakulay yan, pare-parehas naman silang red, no? Para-parehas sa kulay, pero minsan iba pa rin pala ang bloodline ng bawat isa. Kaya napakahalaga na merong marking. At syempre, no, para doon sa mga mag-a-avail, hindi puro kwento ang ating linyada. Na sabihin mo, anak ni ganito, anak ni ganyan, itong bloodline yan. Walang ganun. No? Kasi ito, mga kapyesa, pwede nyong i-verify sa ating record book. Makikita nyo dyan kung ano talaga ang pedigree nitong ating mga pyesa dito sa farm. Ganda ng mga super kelso natin. No? Talagang hipo pa lang mga pyesa, tutuwa ka na. So, sa isang breeder, kahit gaano kahirap ang trabaho, mga pyesa, kapag ganito ang resulta ng iyong breed, ay baliwala. No? Sa akin pa, ito, 100 plus lang ito. How much more sa ibang mga breeder dyan na libo-libo production. No? Tapos maghapon kang nagmamarking. Diba? Yun ang nakakapagod. Pero worth it naman yun. Sulit naman nung tanggal naman pagod mo pagka nakita mong ganito kaganda yung mga sisiyo mo. Ayan. Talaga naman, matutuwa ka talaga mga pyesa. Ayan. Tapos ito mga kapyesa, bago ko ilagay sa brooder to, papatakan ko lang to ng reload plus o reload max. Isang patak lang kada sisiw ay goods na. Tapos ang tubig natin, mamaya papakita ko rin sa inyo. Dati ginagamit ko brown sugar. Ngayon dextrose powder na. So, ayan, tapos na ako sa pagmamarking nito mga kapyesa. Nalista ko na sila. No? Bali 18, double check natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ayan, so lista lang natin yan mga kapyesa. 18 pieces. Or 18 heads. Ayan. So, tuloy-tuloy na natin to mga kapyesa hanggang matapos. So, ito pala mga kapyesa, no, ang pangalawang or ang second family ng ating super kelso, no. Correction lang, nabanggit ko kasi kanina double nose left din ng markings. Nagkamali ako doon kasi ang tinitingnan ko pala yung sa claret, which is yung egg marking number 3. Ito pala ay egg marking number 11. So ito naman yung right out punch natin, no. So dalawang klase or dalawang family ang ating super kelso, left out punch tsaka yung mga right out punch, no. So ito mga kapiyesa, sa right out natin, medyo may mga light dito, no? Kaya, kasi ang super kelso talaga ni BTX, mga kapiyesa, ay may light side tsaka may dark side, no? So, upon selection sa breeding natin last year, syempre sinisegregate natin yung mga light side tsaka yung dark side. So, ito mga kapiyesa, sa light side ito, pero kung minsan may lumalabas pa rin dito na mga dark fowl, no? Na talagang legit na mga mukha talaga ng kelso. So, legit naman to na kelso mga kapyesa. Kaya lang, light side ito ng ating super kelso na acquire natin kaya BTX, which is kaya brother Carl Ledesma. Ayan, shout out sa iyo dyan, brother. Ang dami na nating sisyo ng super kelso dito. So, ito mga kapyesa, out of 20 na itlog, no, ang napisa dito ay 15 mga kapyesa. So, not bad, okay na yan. At least, di ba? 75% okay na okay yan mga kapyesa. So, tara, marking tayo ulit mga kapyesa. Right out naman ito. Ayan, oh. Pugi, oh. So, right out punch. Double check lang natin. Talagang right out punch to. Okay. So, ito lang talaga minsan ka mga kapyesa, no, ang kailangan na ingat tayong mga breeder dito sa pagmamarking. Kasi isang beses na tayo magkamali dito mga kapyesa ay wala na. Goodbye na yung bloodline na yon, magiging unknown na yon, or hindi naman natin pwedeng ibahin yung markings kung lalo na kung may katulad siyang marking, no. Yung iniba mo halos puno na siya. So kailangan mga kapyesa, ingat na ingat ka lang kasi hindi pwedeng ibahin mo yung markings na ito tapos sa first batch at second batch iba naman ng markings nila pero same bloodline naman pala. Alam mo yung ganun, medyo mahirap ng paniwalaan yun. So, kailangan lang maging maingat tayo bago magsimulang mag-markings
I-double check natin dito sa ating record book kung ano talaga ang nakasulat na marking dyan, no? Para at least yung hindi tayo magkamali at ma-make sure natin na from first batch, second batch hanggang sa third batch natin, itong specific na bloodline na to, pare-pares talaga sila ng markings. Okay? So, yun lang mga kapiyesa, and tuloy ulit ako rito. So, after natin ma-markingan mga kapiyesa, no, diretso lagay ko dito sa brooder. Pero bago niyan mga kapiyesa, papatakan muna natin sila ng anti-stress, which is itong ating Reload Max, no. Isang patak lang sa labi, ay sa bibig mga kapiyesa, no. Yan. Medyo matrabaho lang talaga mga kapiyesa, pero wala yan. Hindi natin iindayin yan. Basta magmamanok ka. May tao yata. Wala. No? So kahit gaano kadami to mga piyesa, tsatsagain natin to isa-isa, no? Kasi ito yung kumbaga pinaka foundation ng ating mga piyesa na kailangan sisiw pa lang sila, ibigay na natin yung best effort natin sa kanila para lumaki silang maayos, no? Yan. Diba? Tapos pag medyo malaki-laki na ito, madami ng kaibigan dyan mga kapiyesa, malapit. Pero normal yan, no? Normal yan. Ganyan naman sa atin sa industriya natin bigayan. Pero wag naman yung lagi na lang pare. Baka naman pare. Pero sa ganitong panahon, no? Solo ka dito pare. Pag isa kang nag-harvest, nagma-marking, inaalagaan mo, pinapalaki mo ng maayos. Tapos pagka maayos-ayos na, nasa range na sila, pumuporma na, yan na. Ayan na si kumpare. O baka naman pare. Ha? De, joke lang yan mga kapiyesa, ha. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag magalit. Ano yung kinukutkot nyo dyan? Then next na mga kapiyesa, no? Talagang sara muna natin yan. No, pwesto ko ulit dito para hindi lumayo itong aking record book. Lapag lang muna natin to mga piyesa. Ayan. At syempre, lalagyan muna natin ng yan. Pampatong para hindi lumabas or umalsa itong ating mga sisiw. Okay? So, right out pan. So, okay na tayo rito. Hindi ko nalagyan pala ito. Okay, so nasa number 3 na tayo. Ito na yung ating mga claret. Ayan mga piyesa. Ito na yung double nose left in natin mga piyesa. Ayan. Paano ko nalalaman na number 3? O syempre, dahil may egg marking yan. Ayan o. Naiwan dito sa eggshell nila mga piyesa ang kanilang mga markings. Ayan, siguraduhin natin talagang number 3 yan ha. Baka mamaya, ayan. Kunti lang pala itong ating number 3. Kunti lang ating mga claret. So, ayan. Then, double nose left in ang markings nila mga piyesa. No? Ayan. So, isusulat ko lang kung ilang piraso. Ayan. Kunti lang, 12. Pwede na yan mga piyesa. Pang last mga piyesa. No, ito, halos patapos na tayo. So, ito naman ay full spark gray natin, no? Ayan, nagaling kaya Brother Gerard Matito ng Brosco Game Farm, no? Na dating nasa Bulacan, ngayon ay nasa Nueva Ecija na. So, itong full spark gray, hindi ko muna i-out to mga kapiyesa, no? Dahil magparami muna tayo na ito. Yun, no? So, pagkatapos kong markingan, lagay na ako dito ng, meron na ako dyan, kapiyesa, no? Waterer nila na may dextrose powder. Then, paglagay ko dyan lahat mamaya, papakita ko sa inyo kung ano itsura na ito mga piyesa. So, yan mga piyesa, tapos na tayong mag-marking ng ating mga sisiw. So, nandito na yung mga bagong pisa nating mga sisiw sa ating brooder. Ngayon naman mga piyesa, oras na para
pagpalit naman tayo ng tubig dito sa ating first batch and second batch na nasa camping tent. So ganito lang ang buhay dito sa farm mga piyesa, no? Kahit mag-isa, basta may programa at may oras kang sinusundan ng dapat mong gawin, eh hindi ka naman maliligaw at madali lang. Ang mahirap lang pag kayong hindi mo alam kung anong gagawin at kung paano simulan. Yun lang medyo mahirap doon mga kapiyesa, no? Pero okay naman. Ako, sa ganitong sitwasyon ko ngayon na wala tayong tao dito sa farm, kayang-kaya. Pero sa gabi, mga kapiyesa, umuwi naman ako sa bahay. No? Doon ako natutulog at ang natutulog dito sa farm ay ang aking mga bayaw. So hindi lang sila pwede talaga dito sa araw dahil may mga trabaho din sila. So sa araw tayo nandito, tapos sa gabi sila, no? Bali sila yung bantay dito sa farm, no? Dito sila natutulog at sinisecure nila itong ating manukan sa gabi dahil yun lang naman ang medyo bantayin talaga. At pagdating sa araw, ako na lang nandito, kasama ko si Mrs. saka si Super Andre at kayang-kaya naman, madaling-madali lang. Pero siyempre mga kapiyesa, naghahanap pa rin tayo ng mga kasama natin dito, no? So sa ngayon medyo mahirap lang gawa ng holiday season. So siguro pagkatapos ng Pasko at bagong taon, doon pa lang dadating ang ating kasama dito sa farm. So sa ngayon, enjoy muna natin ang buhay dito na tayo-tayo lang at kayang-kaya naman natin, no? So isip-isip ko nga kung 2 tao ang ilalagay ko dito sa farm, sobrang gaan talaga. Kasi sa isang tao pa lang, kaya naman. So depende yan, no? Depende yan mga piyesa sa laki ng farm, sa dami ng nakatali, sa dami ng sisiw. Depende yan. Pero sa sitwasyon ko ngayon, na ganito pa lang konti ang aking naka-cord dahil wala nang laman yan at ganito lang yung aking mga sisiw, eh sa isang tao, which is ako mismo ang nag-i-execute, kayang-kaya siya, no? Pero siyempre, habang parami ng parami ang mga yan, mas maganda pa rin yung 2 tao para at least hindi ma-compromise yung quality ng ating mga alaga at talagang matututukan sila. So, palit tubig muna tayo mga piyesa. Ayan. So, tubig muna ang ilalagay natin, no, mga piyesa. And then, maya-maya ng konti, pagkatapos natin mapalitan naman ng tubig yung sa kabilang tent, ay sunod natin yung patuka nila. Ayan. Kasi nakikita natin na medyo gutom na yung mga yan, mga piyesa, oh. Dahil time check ngayon ay 11 AM. Ayan. So, kaninang alas 8 to kumain. Dahil dito nga, mga piyesa, ang ginagawa ko is every 3 hours ko sila binibigyan ng patuka, no? Hindi ko sila binababaran ng patuka dyan mga piyesa para hindi sila maumay at para laging sariwa yung kanilang pagkain. Tsaka ayoko ng sobrang kasi mga piyesa, kapag binababaran kasi natin sila ng patuka, makikita mo palaging puno yung butse. Yung mga sisiw natin, tamad na. Palagi na lang nakadapa, no? So, dito nakikita ko, pag gutom na sila, sign yan na gutom na sila kapag nakikita mong malikot na sila sa loob. Tapos nagkakalkal na ng kanilang ipa, tapos maingay na sila. Ayan, alam mo yung sanggol na umiiyak lang na naghahanap ng madidede. Ayan. So ganito din sa mga sisiw mga kapiyesa, no? Yan ang pinaka masarap na part ng buhay ng isang breeder. Yung para kang nag-aalaga ng sanggol. Yan. Oh, tubig muna kayo ha. Ayan. Ayun. Pagkatapos nito, dito naman sa kabila, mga kapiyesa, ayan. Hindi na yata ako nakikita dyan sa camera, mga kapiyesa, no, dahil wala tayong cameraman ngayon, no. Nandito lang tayo wala dito yung ating bunso na si Super Andre tsaka si Mrs. So ito mga kapiyesa, after 3 hours yung kanina, wala na laman, so kailangan na natin palitan. So yan pala mga kapiyesa, meron palang magandang angle dyan, no, kung saan natin ilalagay yung ating camera para makita yung buong ginagawa natin dito sa 2 tent. So ayan, napalitan ko na ng tubig yung dun sa kabilang tent mga kapiyesa. Next is, natanggal ko na yung tubig na ito. Tara, lagyan natin ng vitamins. Yun. So ganito lang kasimple mga kapiyesa. Kita ba ako dun sa camera?
Ayan. Pakadali lang naman ang trabaho. Actually, ini-enjoy ko eh. Tsaka, may napapansin ako. Parang, iba ngayon, no? Iba ngayon ang itsura at sigla ng aking mga alaga nang ako yung nandito. No? Na araw-araw na gumagawa nito. Iba yung kampante ko ba? Alam mo yung sure ka na ibibigay, no? Yung mga dapat ibigay sa mga sisiw, nagagawa yung mga dapat gawin sa mga sisiw. So iba yung pakiramdam at iba yung kumpiyansa na nakikita mo silang masigla lahat, wala ka nakikitang may nararamdaman, may matamlay. Yung ganon, hindi katulad dati na ewan ko lang kung talagang kung talagang ginagawa ng ating mga tao talaga ang ating no. So sa vitamins ko mga kapiyesa, alternate lang, meron ako ditong hindi branded na multivitamins, amino acid and electrolytes. Ito yung aking alternatibo sa Progency kapag naubusan ako ng stock, no, at hindi ka agad makabili. At least meron na akong nakatambay dito na pwedeng magamit, no. So ito, napakaganda naman na ito dahil kompleto na ito. Merong B complex, may vitamin C, may ADE, no, which is maganda pa rin para sa mga sisiw. At may electrolytes na rin. So parang Progency lang, kaya lang syempre mas maraming laman ang Progency kumpara dito. So ito naman lang, pang-back up lang natin 'to mga kapiyesa. No. Ayan. So haba na naman ang ating video ngayon. So ganoon talaga mga kapiyesa, no? Dahil dinodocument natin ang ating ginagawa dito sa farm. Kasi pagdating ng araw, babalik-balikan natin 'to. Panuorin natin kung ano yung ating ginagawa dito sa farm. 'Di ba? Pagka tumanda na tayo, meron tayong mga memories na nare-record, no? So kung ano yung ating gawain dito sa farm. Ayan. So ito mga kapiyesa, dito naman tayo sa pangalawa. Ayan. Ito yung ating first batch. Ano, sigla ng mga yan, no? Dito kita ng babae at lalaki. Ayan. So halos 50-50 ang babae at lalaki. Pero madami din dito Super Kelso mga kapiyesa. Lamang na lamang Super Kelso dito. Ayan. Next nyan is, so bago ko bigyan ng patuka to mga kapiyesa, puntahan muna natin yung ating range area. Yun naman ang ating patutubigan, no? So yun mga kapiyesa, no, tapos na tayong magbigay ng tubig doon sa ating range area. Hindi ko na pinakita sa inyo mga kapiyesa, napakahirap pagka mag-isa lang ditong nag-shoot. So ngayon naman papakainin na natin itong ating mga sisiw dito mga kapiyesa, no. Hinanda ko na rin yung pagkain nila dyan. Ayan, para ma-serve na lang. So, okay. So ito mga kapiyesa, para din tayong waiter nito, no, na magsi-serve ng pagkain ng ating mga alaga. Oh, sige. Kain time. Sigla nila mga kapiyesa, oh. Oh, tibog. Ayan. Tibog kayo, tibog. Okay. Oh, tibog. Tingnan nyo sila mga kapiyesa dahil sabik yan sa patuka. Ano? Ano? Tingnan nyo mga kapiyesa, dahil sabik sa patuka yan, ganyan sila kaliksi kumain. Yan. Ganyan sila kaganda kumain kapag hindi babad na babad sa patuka, no? So every 3 hours lang ang feeding time. Yan, no? 'Di ba? Ang lusog, ang sisigla nila kumain, laging ganado. So balik ulit natin ang camera dito para doon naman sa kabila, no? Ayan. So, para sa kabilang table, ayan. Ito na mga boss amo ang inyong order. Oh. 3 platter ng Chick Booster. Okay.
Ito kayo, kain. Sa kabila, para hindi kayo gumpukan dyan. Yan isa sa gitna. Di ba? Okay, kaon. Siyempre, isasara natin itong kanilang kulambo, mga pyesa. Para hindi naman sila langawin, no? Dahil siyempre, yung kanilang dumi, nahabol ng langaw yan. Ito, mamaya, ayusin natin to. Parang mas gusto ko pang mas maigpit pa. Yan. So, next is feeding time dun sa ating range, mga kapyesa. So, ayan naman, mga kapyesa, no? Ang ating mga early birds, ayan, nagmimerienda sila ngayon. Kasi, pagtanghali talaga mga pyesa ay nagbibigay tayo ng pagkain dyan sa kanila. So ito yung mga dating pag-alagala dyan sa loob ng ating barn ngayon. Okay na, malalaki na yung mga yan mga pyesa. Ayan. So nagbigay na rin ako ng tubig sa kanila, tsaka ng pagkain. So hindi ko na na-shoot yun kanina. Ayan, dahil wala akong kasama ritong tagahawak ng aking camera. So ayan mga pyesa, tuwang-tuwa sila sa kanilang linear feeder, di ba? Ayun. Stainless steel yan mga piyesa, kaya sigurado tayong walang mikrobyo yan. Malinis yan. At safe yan sa pagkain. So ayan, yung iba mga piyesa nandoon na sa patubigan nila yun, umiinom. Yun. Di ba? Mamaya nga po, linisin ko na lang yung loob. No? Dahil dyan na yan sila natutulog mga piyesa. Ayan. Pero magsisimula na rin tayo ditong gumawa yan ng kanilang kubo, no? Kahit na open na lang yon, hindi na barn type. Para dyan, ayan, medyo maganda na yung damo dyan mga kapiyesa. So pag pinag-grass cut natin yan, medyo madamo na, no? Hindi katulad dito, yung tinanim natin, kinalbo nila. Ayan, inubos na nila. So ilipat natin yung mga yan para i-prepare naman natin yung ating barn para sa ating mga sisiw sa local mga kapyesa. So tara, silipin natin ang ating mga sisiw doon na bagong lapag sa brooder mga kapyesa. And pagkatapos niyan ay kakain na tayo ng ating tanghalian. Ito na mga kapyesa, ang ating bagong lapag, no? Or bagong harvest na mga sisiw na minarkingan natin kanina. Yan, dami yan mga kapyesa, umigit 100. Yun, hindi ko pa nabibilang doon sa aking record book, pero kanina estimate ko lang 100 plus yan. Ano, ang dami ng mga yan, no. Yun. So yung ilaw nila mga pyesa, pagka day old hanggang 3 days old ay wala munang patayan yan, no. Ayan, pero isa lang naman ang may ilaw sa gitna. Ayan, ang dalawang nasa gilid ceramic pa rin ang init niyan. So nakakapagpahinga pa rin naman sila na maayos, nakakatulog pa rin sila na maayos. Ayan. Pero after 3 days mga pyesa, pagdating ng tanghali, papatayin ko na yung ilaw na yan sa gitna. Ayan. Para mas makapagpahinga na sila. Pero dahil mga bagong pisa pa yan, kailangan nilang babad ng ilaw, no? Para mas maganda yung temperature ng loob ng ating brooder. So sa ngayon mga pyesa, ang tubig nila, dextrose powder lang yan. No? Pwede naman na asukal. Dati ginagawa ko asukal o di kaya molasses, no? Pero dahil nga sa ating experience ay mas maganda pala kapag dextrose powder, no? Kasi yun naman ay glucose din naman. Ibig sabihin, sugar din naman yun para sa sisiw talaga, para sa manok talaga. Dinisign talaga yung dextrose powder na pang poultry para talaga sa mga sisiw. Ayan. So maya-maya ako nang pakainin yun ng patuka mga kapyesa. Mga after 1 hour nila dyan sa loob. So, ayun lang mga piyesa. Tapos na tayo dito sa ating gawain sa farm. So, oras na para tayo naman ay manangalian na. At pagkatapos natin manangalian, siyempre magpapahinga naman na tayo para at least may lakas ulit at may resistensya ulit para sa routine natin mamaya, no? Mamayang hapon. So, ayan, maraming salamat mga piyesa sa panonood dito sa aking vlog, no? Salamat sa suporta ninyo sa Super Andre TV. Kita-kita tayo ulit hanggang sa susunod na vlog at mabuhay po at ingat po kayong lahat kahit saan panig man kayo ng mundo. Merry Christmas and Happy New Year!